Morning! Luzon, Visayas at Mindanao, Pilipinas. Magandang araw po sa inyo. Kumusta kayo, ka-coffee? Si Bato de la Rosa, galit na galit. Umuusok sa galit. Itong si Bato de la Rosa. Ayan. Kasi pinakakasuhan siya. Kasama siya sa pinapakasuhan. Si Tatay Digong, si Bato, yung ilang mga alipores, mga julalay, mga kasabwat daw ni Digong. Pinakakasuhan po yan ng Quadcom. Abay, naglabas na po ng final report itong Quad Committee na after na kanilang 13 days na serye ng investigasyon. Abay, may mga nadiskubre sila at may mga ebidensya at may mga testimonya. At ayan, nire-recommend nila na kasuhan na itong mga to. Nako, si Bato, galit na galit ka, coffee. Ang sinasabi ni Bato, ayan, mga himod puwet daw yung mga yan. Sabi niya, oh, ayan. Namaya natin yung tante. Nasa ABS-CBN ito. Itong portion muna. Sinasabi ni Bato, himod, what yung iba dyan? Galit na galit. Ibig sabihin, parang sip-sip. Di ba? Pag sip-sip ka, mas matalala pa sa sip-sip. Kasi kahit madumi, kakainin mo. Hihimurin mo. Yan ang sinasabi ni Bato dyan. Sensor nga ito eh. Sa radio program ito ha, na pinagsasabi niya itong himod, what yung iba dyan. Yung Quadcom na yan, himod puwet kay Presidente Duterte. Bakit ganun? Ibig sabihin, plinastik lang pala si Digong yan. Ibig sabihin, hindi pala siya tunay na kaibigan, kundi ginamit lang siya ng mga mambabatas. Abay, kanino problema yon? Bakit naabuso siya doon? Himod puwet yan kay Duterte. At kay Bongo daw. Hindi gaano sa akin dahil hindi naman ako ganun ka-powerful sa Malacanang. PNP lang naman ang hawak ko. Ay, hawak niya PNP. Si Bato to ha, tinutukoy niya during the administration of Digong, itong mga mambabatas na raw ito na nasa Quadcom, may mga himod puwet daw yan. Kaya hindi niya matanggap ngayon na itong mga himod puwet na yan, ipapakulong sila. Pinapasampahan sila ng kaso. Yun ang masakit kay Bato de la Rosa dyan. Ano ba yun? Porket magkaibigan kayo dati at gumawa ka ng krimen, konsente ka na. Ganun bang gusto mo? Bato? Dahil magkaalyado kayo dati, hindi na ba pwede magbago yan? Aba, pwede pa rin yan kasi may circumstances. Nag-iiba ng mga circumstances. Para kayo magkaibigan. Sige, i-apply natin sa totoong buhay. Magkaibigan kayo noong 2013. Pero noong 2015, inutangan ka niya, di ka niya binayaran. Niloko ka niya. Kaibigan mo pa rin ba siya? Definitely hindi na. Mag-iiba na kasi nag-iba na ng circumstance. Hindi mo pwedeng sabihin na bumaliktad yung mga yan. Itong quad, kung maiintindihan mo, noong panahon ni Digong, yes, kasundo sila. Na-discover na ba yung kalokohan dyan? Kailan lang naman na-discover yan eh. Kung hindi nagsagawa ng investigasyon itong Quadcom, hindi naman ma-discover. So hindi tama na sabihin ni Bato na himod puwet yung mga yan. Dahil ginawa lang nila yung trabaho nila, inimbestigahan nila itong mga alleged crimes na ito na ginawa ng administrasyon ni Digong. Di kung wala kayong kasalanan dyan, di ba? Di sagutin nyo sa korte yan. Kung sampahan kayo ng kaso dyan, di malinis ang pangalan nyo dyan. Umuusok sa galit itong si Bato eh. Sincero sila na makukuha ng pabor para sa kanila. Sila mga himod, ulit-ulit niya talaga yung term na himod puwet eh. Ngayon naman, sincero naman sila na sumaya yung kanilang patron. Sino kaya tinutukoy niyang patron dyan, ka-coffee? Saan na yun? Nasumaya yung kanilang patron na kanilang sinusunod. Yung nag-o-order sa kanila. Ganoon sila kasinsero. Sino tinutukoy niya nag-o-order dyan? Si PBBM na naman. Sinisingit na naman nila si PBBM na itong mga kagagawan dyan. Sa Quadcom, utos ang presidente. May basbas ng presidente. Kasi gusto daw sirain ng mga Duterte. Sirain ang legasiya na ginawa ng mga Duterte. Mag-reflect kayo sa sarili nyo. Sino bang gumawa ng una niyan? Di ba kayo yan? Kayo nagsimula eh. Ngayon, nagantihan kayo ng weak leader. Actually, hindi kasi PBBM gumaganti eh. Mga kakampi niya ang gumaganti sa inyo eh. Since yan ay rekomendasyon, si Senator Bongo ito, since yan ay rekomendasyon ng Quadcom, then we leave it up to the Philippine courts to decide if ever cases are filed. Mas okay pa itong sinasabi ni Bongo eh. Si Bato talaga iba eh. Nadadala lagi ng emosyon eh. Laging ganyan si Bato eh. Nagiinit lagi, emosyon lagi ang pinapairal eh.
After all, yun din naman po ang sinasabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte numerous times na magsampa ng kaso. Ayan na, magsasampa na talaga ng kaso. Ang hinihingi ninyo, nandyan na. Tatandaan natin yan kasi si Digong, ulit-ulit din sinasabi ni Digong yan Kung may nagawa kaming krimen, di magsampa kayo ng kaso sa korte. Kahit saan korte daw basta dito sa Pilipinas, wag na sa ICC. Kasi sa ICC, hindi nila haharapin yan. Basta dito sa Pilipinas. Ang tanong ngayon baka magsakit-sakitan yan pag naisampa na yan ka-coffee at humingi ng house arrest o kaya humingi ng hospital arrest. Nako, mga kalakaran Or, isang remedyo nila, naging presidente si Sara. Pag naging presidente si Sara, absuelto silang lahat dyan. Kaya, dapat ma-impeach si Sara. Aba, sabi ng iba. Bakit nyo impeach si Sara? May ginawa ba siyang kasalanan? Wala ba? Ano yung mga ebidensya? Ano yung mga testimonya? Yung COA report? Wala ba yon? Kunya-kunyari lang yon? Namumuliti ka pa rin ba yan? Oy, nako. Kaya takot na takot yung mga yan na ma-impeach si Sara. Kasi once na ma-impeach na yan, wala na silang chance. Wala nang chance maging presidente si Sara. O sino ipapalit nila? Si Robin Padilla daw. May chance ba si Robin Padilla? Sabi ni Panelo, game over na daw. Kapag si Robin Padilla, panalo na agad. Talaga ba? Hindi pa ba gising ang tao dyan? Parang gising na. Saan pa rin ba ito? Well, pagdating naman sa korte, malaki ang tiwala ko sa ating mga korte sa Pilipinas. Yan na naman. Tiwala na naman. Pag na-convict kayo dyan, pag hindi pumabor sa inyo, sasabihin, nasuhulan ng korte. Nako, kabisado na natin yan. Sa pagbabantay natin sa politika, laging ganyan. Tiwala kami sa korte ng Pilipinas kapag hindi naging favorable sa inyo yung desisyon, na impluwensyahan ng korte. Oy, recently lang ka-coffee may desisyon ng korte. Hindi ko lang ma-pinpoint exactly kung ano yung desisyon yan. Sinilip nila. Kasi daw, yung justice ba yun? O basta ka-appoint judge ba yun? Ka-appoint lang daw ni PBBM. So yung desisyon daw ng korte na impluwensyahan daw ng appointment ni PBBM. O yan na naman kayo. Kala ko tiwala kayo sa korte. Tapos ngayon recently lang yan Sinisilip ninyo. May impluwensya ang Malacanang. Ako sa inyo. Paiba-iba kayo na sinasabi dyan. Well, pagdating naman sa korte, malaki ang tiwala ko sa ating mga korte sa Pilipinas. Alam ko, may tiwala pa rin ako sa ating hudikatura ng mga Pilipino. Tiwala pa rin ako, ano ba yan, gumagalaw? Tiwala pa rin ako sa kanila na they will make everything that justice must prevail. Tiwala tayo dyan, tiwala lang, sabi ni Bato de la Rosa. Correct, tayo din nagtitiwala. Nagtitiwala tayo sa korte at nagtitiwala tayo sa mga ongoing processes. Kaya mananagot ang dapat managot. Imagine mo 30,000 yung napatay. Napatay o pinatay noong tukhang na yan. Tama ba yung programa na yan? Makatarungan ba yung programa na yan? Tsugiin mo 30 mil? Kababayan natin yan Yes, yung iba dyan gumagamit. Sabihin mo ikaw naman ka-coffee. Sinusuportahan mo yung mga drug addict. Hindi natin sinusuportahan yan. Ayaw natin yan. Ang ayaw natin, yung suspect pa lang, tinugi nyo na. At maraming nadamay na inosente. Tapos sasabihin nyo, collateral damage lang. Estudyante, collateral damage. Tricycle driver, collateral damage. Pamilya ng nagtutulak ng droga, collateral damage. Aba, may reward system kaya ginawa nyo May reward kayo, may pabuya kayo dyan Kaya sige, hala kayo, bang, 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 bang. Inubos nyo, 30 mil, kasi may accomplishment kayong hinahabol. Tama ba yan? Nabigyan ba kayo ng due process dyan? Kung gawin sa inyo yan. Hindi kayo bigyan ng due process, tsugiin na lang din kayo. O pamilya mo, gawin sa'yo yan. Ano mangyayari? Sabihin collateral damage, matatanggap mo ba yan? Hindi isolated case yan. Dahil 30 mil yan, 30 mil na tsugi. Marami pang mga unreported dyan. Ano yun, joke lang? Senator ba to? Joke lang yon? Yes, malaki ang paniniwala ko sa ating judicial system. Hindi natutulog ang ating mga korte at hindi natutulog ang Diyos. Correct. Agree, hindi talaga natutulog ang Diyos. Kaya nga naglalabasan yung karma nyo Naglalabasan yung mga ebidensya, mga testimonya ng tao. Naglalabasan yan para idiin kayo. Ayan na. Hindi talaga natutulog. Alam ng Diyos kung ano ang totoong nangyari dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya confident ako na talagang ang hustisya ay makakamtan natin. Wow, sila pa ang luging ngayon Sila pa ang nagkakamit, nag-aasam na makamit ang hustisya. Paano yung mga biktima? So hustisya yung natanggap nila. Kayo ang hindi nabigyan ng hustisya. Kayo nga ito nakagpakasasa. Kayo ito nakapwesto.
Senador ka pa ngayon. Tas kayo pa ang nagkakamit ng hustisya. Lokohan na yan. Kayo ang naghahanap ng hustisya. Talaga ba? Naghahanap ng hustisya si Bato? Nagrabyado ba siya? Siya ba nagrabyado dyan o siya nagbenepisyo? Bakit siya ngayon ang naghahanap ng hustisya at dinamay pa ang Panginoon? Diyos ko. Ayun, pasensya na. Nadamay tuloy natin yan. Bato. Links recommendation to oust Sara Plat. No, headline ng ABS-CBN yan. Nililink ni Bato, yung rekomendasyon na yan ng Quadcom na sampahan siya ng kaso sa pagpapatalsik kay Inday Sara. Aba, magkaiba kayo ng kasalanan. Iba yung kasalanan ni Sara, iba yung kasalanan nyo. Yung kasalanan nyo, panahon ni Digong nyo ginawa. Yung kasalanan ni Sara, panahon niya. Nang vice-presidente siya na winaldas itong confidential funds. Kayo hindi. Yung tukhang, yung reward system, yun yung kasalanan nyo. Paano mo pag-uugnayin yung dalawa na yan? Sabi niya, ang reaction ko lang dyan is expected ko na yan. They are moving heaven and earth to make life difficult for us. Wow. Pinapahirapan daw po sila. Sino ba nagsimula? Kayo ang nagsimula. Huwag niyong kakalimutan. Kayo yung nagsimula kung ano-anong binato nyo kay PBBM. Weak leader, bangag, maisog rally, gusto nyo pababain, patalsikin sa pwesto para si Sara ang umupo. O ngayon, ginantihan kayo, iyak kayo ngayon. Oh. Tapos, ang reklamo ni Bato, pinapahirapan nyo ang buhay namin. You are moving heaven and earth to make life difficult for us. Sa Tagalog, gagawin nyo ang lahat para pahirapan nyo ang buhay namin. Sinisingil lang kayo, hindi kayo pinahihirapan. Sinisingil lang kayo. Yun naman talaga ang kanilang pakay. Wow. Yung intention pala talaga pahirapan sila. Talagang i-demolish ang mga Duterte at kanyang mga kaalyado. Kayo nagsimula. Remember that. Kayo ang nagsimula. Yan po yung sinabi ni De La Rosa sa kanyang radio interview sa DZRH. Para ma-demolish tayo, lalong-lalo na eleksyon na. At kapag kaming dalawa ni Senator Bongo ay hindi mananalo next year dahil na-demolish kami ng husto ngayon, hindi mananalo next year sa next Congress, ay tuloy-tuloy na yung kanilang putol. Wala nang haharang dito sa Senado sa impeachment nila na gagawin kay VP Sara. So yun na. Tuloy-tuloy na sila. Kanila na ang mundo. Kanila na ang mundo. Inulit na. Galing ni Bato Galing niya mag-analyze Pag natanggal na sila dyan sa Senado, wala na raw haharang sa impeachment ni Sara. Wala na talaga. Machuchugi na kayo dyan Kung nanalo kayo dyan, kahit manalo kayo dyan, uusad pa rin yung impeachment na yan May kasalanan kayo kaya kayo sinisingil. Diba? Kung wala kayong kasalanan, hindi kayo kakaganyan yan. At dapat kayo magbayad. May pananagutan kayo sa taong bayan. 30,000 yan na chinugi nyo. Lahat ng laban? O hindi naman daw. Hindi naman. Yung iba legitimate naman. Marami lang ng laban. Tama ba yan? Naku po. Bato. Pag nanalo si Bato, haya-haya ulit ang buhay. Siyempre, may immunity. Nasa Senado pa rin siya. O siya, sige. Nasa taong bayan po yan kung boboto nyo o hindi sa 2025 elections. I-comment ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section. Mga nasa YouTube, pasuyin lang Kakoy, please subscribe na po kayo sa ating channel. Baka di ka pa nakasubscribe. Hit lang po ng subscribe at yung notification icon. Yung mga nasa YouTube, subscribe and notification icon. Nasa Facebook, like and follow lang po kayo sa ating Facebook page. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat kayo Ka-Coffee, nasan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po.